Sige po. For today's video, aayusin nila ang bike ni Zoe Kenneth. Ito yung mga nabili natin sa Temu. Nalalagay sa bike ni Zoe. Dahil si Daddy panggabi naman sa work, gagawin niya na ang bike ni Zoe. At ang bata naghihintay na. Ay, Zoe, show me your outfit. Yan ang nabili din natin sa Temu na damit niya at shorts for 3 euros lang. Patingin nga ng damit, anak. Patingin nga ng damit mo po. Ako na lang mag-move, guys, kasi busy siya. Ayan siya, may partner siyang shorts. Pero yung shorts niya, hindi naman siya maong. Pero parehong unicorn. Ay! Lagay na nila. Ay! Tayo. Against the light. Wow, pink na pink kayong magama ngayon. Look, Zoe. It will show. Yes. If it's windy, it will move like that. Wow, nalagay na pala ni Daddy nga siya. Mabilis lang pala ilagay, Dad. Mumurahin lang yan, Dad. Huwag mo masyadong tingnan mo yung bibig ko kay Kenneth. Ganyan bibig ni Kenneth. Baligtad, anak. Hoy, patingin naman yan. Uy, ganda naman. Lagay sa harapan. Patingin nga. Wala, tulong din daw siya. Big girl na talaga ang ate Zoe, oy. Sige. Wait lang daw, ate. Sige. Kakonsentrate nila. Wow, let me see. Harap niyo sa akin ng bike, let me see. Wow, look at that, guys. Wow. Ang ganda, oh. O, yung basura, akin na. Akin na. Patingin nga. Punta dito. Gumana siya? O, lapit dito kay Mami. Ayun. Wow, it's so pretty. Wow. Ayan, gumana pala. Ano sabihin kay Daddy, Zoe? Kay Daddy. Sandali. Kay Daddy. Ang cute, guys. Gusto ko pa nga bumili ng Dad, yung mga star na nilalagay sa gulong. Para makulay din ang gulong niya. Ito din, Dad. Gumagalaw din itong sa... Ay, okay na? Hinayos na. Okay. I-mekaniko muna ni Daddy ang bike ng ating Zoe. Natanggal, anak. Wait ka lang po. Ano natanggal? Yung brake? Ay, Dad, anuhan mo na ngayon. Baka pag magbabike siya, delikado yan pag di maayos ang brake niya. Wait a minute, Zoe, okay? Daddy will fix the brakes. Let's bait kaput. Kaput kasi dito, ibig sabihin, sira. Oh. Mag-brake ikaw, mag-brake. K-A-P-O-T. Kaput. Ay. Sira. Ayusin ni Daddy, nak. Ayusin mo na. Out muna. Out. Let Daddy fix the brake first. Okay? Wait ka lang. Ik ga wel wachten op de fiets. Apa. Ik ga wel wachten op de fiets. Daddy op de poes. Busy ang Daddy for today. Nagawa niya na yung isang electric fan natin, guys. Paano ito ibaba, Dad? Mataas siya masyado. Magtanggal-tanggal ka. Magtanggal-tanggal ka. Okay. Ate, pwede pong maupo ng maayos? Ate, can you please sit down properly, ate? Yes. Oh, yung slippers, saan dapat yan? Saan dapat po ang slippers? Dito po ba sa sala yung slippers? Or do you have to put, sorry, mag-English ulit tayo, guys. Where do you have to put your slippers? Zoe? Where? Is it here? Where? Sabihin kay Mami. Sa? Capstone. Okay, very good. Sige, lagay mo po doon. Ang Kenneth, tulog pa, guys. Pangalawang electric fan na ni Daddy ito for today.
Yan na yung mga nabili nating electric fan. Ito sa amin, ito sa kwarto namin kasi malakas ang sa kwarto namin kasi dalawa kami doon. Ito maliit lang binili namin para kay Ken. Pero stand fan pa rin siya. Para kay Kenneth lang to kasi maliit lang ang kwarto niya. Yan lang, ganyan lang. At least yun daddy mo na kailangan ganyanin, no? Yun ba? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Okay. Abang naggagawa ng electric fan si daddy dyan. Uy! Nalagay mo na po doon sa entrance ang sinelas? Did you put your slippers there? Yes. Yes? Look guys! Galing ito sa daycare. Ang cute nila, oh. Binigay sa daycare. Mga picture nila tapos may hat. Tapos siguro din rowingan nila ito yung sa taas. Tapos, ito yung kay Zoe. Hi, it's so cute! Look at that! Ang cute talaga. Ang ganda lang sa daycare kasi hindi lang sila yung magbantay sa mga bata. Meron pa silang mga ganitong activity. Meron silang playing outside activity. Tapos, meron silang mga ganito, yung mga arts. Marami silang program doon. Hindi lang sila yung magbantay. Minsan may bingo pa sila doon. Kasi last time, nanalo si Zoe sa bingo nila. Yung bingo pambata siguro, yung mga number 1 to 10 lang, yung mga ganyan. O, di ba? Ang cute. I-ano ko ito. Ang cute ng mga bata. O, meron pa daw siya, guys. Pakita daw niya. Wow! May undercount. Ay! Wow! Ganito pala. Sino It's a balloon. It's a balloon. Oh. Sino gumagawa ng kay Kenneth? Si Zoe din siguro gumagawa kay Kenneth. Ay, ang ganda. I'm so proud of you, Zoe. Look, it's so pretty. Mwah. It's so pretty, anak. Very good yan. Very good ang ate Zoe. Na. Yes. Ang ganda niyan. Kunin ko si Kenneth maya-mayang konti kasi hatid namin sila sa daycare. Kasi may work si Daddy Teban mamaya para makatrabaho din ako sa bahay kahit papano. Ganyan no guys, hindi nauubos ang trabaho talaga. Hindi talaga nauubos ang gawaing bahay. Kaya buti na lang talaga free ako. Kahit na masakit ang aking nadarama dahil dito sa aking kamay, still at least nasa bahay lang ako. Marami akong magawa-gawang mga dapat gawin sa bahay. Tapos na, Dad? Tapos na ni Daddy ang pangalawang electric fan. Nagawa na yung black and white natin na electric fan. Ate? Ganyan ang ginagawa ni Daddy nung bata siya. Pati pala ako. Tuturuan pa ni Daddy paano-ano. Okay? Sabihin mo, Dad, yung safety ba? Make your fingers here doon, okay? Nasabihan ni Daddy pa, wag ipasok ang daliri doon. No, pati doon. Ito kasi may siya sa likod. May timer. Kaya automatic yan mamatay. Pag sa kwarto yan ni Kenneth. Ito, Dad, may timer din to? Parang sa remote. Ayan. So, may remote yung isa. Mas maganda yun, Dad. May remote, no? Dapat pala parehong ganyan na lang. Na? Ito sa sala. Sa sala? Ito. Hindi kasi ito nga. Ay, hindi man siya fixed, Dad, oh. Ayos lang yan. Pero nakascroll dito. Oh, yun. Safe ba yan, Dad? Yan, nakaklip-clip yan. May scroll siya dito. Okay, sige. Wag anuhan, Ate Zoe, ha? Wag papasok ang daliri, anak. Don't put your fingers inside. That is kafarlak. Hindi naman niya maano. Don't put your fingers inside. Yeah, hey, thank you, Daddy. Thank you sa aming handyman for today. Walang ganyan. Hi! Gising na ang ating baby. Wala siya sa mood, guys. Tara, ate. Hatid na namin sila sa daycare. Sige. Forward ng konti. Hey! Ganda ba ka? Oy, careful, ate. Ate, wag masyado mabilis. Wow! Let me see. Wag masyado bilisan. Let me see. Wow! Ganda naman niya.
Kakagising lang ng Kenneth natin, guys. Wala pa sa mood. Wow! It's so pretty! Yes! Waarom hij gedaan als ik fietsen? Door the wind. Under the window. Because of the wind, anak. Wow! Look! Look at that. Nakaka-mesmerize. Okay, bye! Ano ba yung amoy? Single tayo. Namawis kasi kilikili niya. Mainit kasi dito. Isa lang ang ano ng deodorant ni Daddy. Ano kasing anong deodorant ba tayo? Old Spice? Old Spice na, ayun, Old Spice nito. Ayun, Yung yung brand na Old Spice. Yung matagalan. In-order pa niya, walang dumating. Thursday. Ano pa, after 3 days pa. Ay. Ay, 2 days pala, 2 days. Work ka na niyan, Dad. Oh, maligo muna ako tayo. Huwag ka na maligo, di ka na masanay. Ay. Dito ko sa lilim naglalakad. Short nga lang. Oo. Nagigil si Kenneth. Halak ka. Hindi ba namula? Kinurot niya ang daddy niya, si Kenneth. Medyo namula. Tulad pa mo ng kukunin. Buti na lang hindi kagaya ang init sa atin. Sa atin, sobra ang init din. Ay, pero ngayon parang tagulan naman na sa atin, no? Hindi na mainit masyado. Napagod ka sa paghatid. Ayan ang dahilan kung bakit ayaw na bumalik ni Daddy sa Pinas. Kasi yung init. Hindi niya carry. Nakatamad. Antokin siya, may trabaho pa man din siya. Kaya mas gusto niya dito sa malamig na lugar. Ay, Dad! May nag-comment dati na hindi daw tayo nag-holding hands. Ayan na po. Holding hands while walking na po kami. Minsan lang siguro hindi na na video. Kaya hindi po nakikita. Pero nag-holding hands naman po kami. Huwag po kayong mag-alala. Walang alalahanin. Ay, kain tayo guys. Kain muna kami. Magmerienda. Ang mga bata, mamaya ko pasundayin mayang 5. Makalinis ako ng very light sa bahay. Kain tayo guys. Magmerienda muna kami ni Daddy bago siya punta sa work. 3 to 12 na naman ang trabaho niya today. Buti na lang panggabi siya. May kasama ako pag kahit papano. Si Kenneth naman nalalagay ko na sa bed. Kasi medyo okay na ang daliri ko. Nagluto kong pansit. Ang sarap, Dad. Dad, ang sarap. Luto eh. Proud. I'm so proud of myself. Ay! Ano? Nakalimutan ko lagyan ng celery. Yung celery nakalimutan. Paano ba yan? Masarap naman kahit walang celery. Kain, guys! Nasundo ko na ang mga bata, guys. Ngayong tinitignan ko itong... Saglit, buksan natin yung pito. Ay, go. Okay. Tinitignan ko tong pathway, yung dito sa harapan. Namatay nga naman. Effective yung suka. Namatay na tong mga dumiretso na ang Kenneth natin sa loob. Namatay ang mga grass talaga, oh. Wala na. Sana hindi na tumubo pa para hindi na kami magtanggal-tanggal pa. Ito, natatakot akong pasprayan kay Daddy kasi baka madamay ito yung sa bakuran. Bakod. Baka mamatay din siya. Kaya natatakot akong pasprayan to. Zoe! Yeah. Tingnan nyo naman ang baon ng Zoe, guys. Ayan ang kanyang baon. Mga bato-bato. Kenneth! Hi! Ano kinakalkal dyan? Hala, anong kukunin? Hala na!
Dapat talaga may lock ito kasi nabubuksan niya ng todo eh. Baka may mahulog sa kanya. Okay. Sige, nak. Itong aquarium natin, automatic na yan. Sumisindi ng alas 8 ng umaga. At automatic na din namamatay ng alas 4 ng hapon. So, para controlled na ang light niya. Ganyan ang ginawa ni Daddy. Guys, ngayon ko palang natuloy yung aking vlog. Ano na dito, magte 10 o'clock na ng gabi. 9:35 na ng gabi. Papakita ko sa inyo gaano kaliwanag. Kanina pa natulog ang mga bata, kaya lang hindi ko muna sila iniwan sa taas niya. Hindi ko muna sila, mag-edit muna ako. Ngayon, mahimbing na ang tulog nila. Magluto muna ako ng palabok na dadalhin ko bukas kila Inday. At, look, ganito kaliwanag, 9:39, magna 9:40 na ng gabi. Ganyan kaliwanag, guys. Kapag summer dito sa Netherlands, pasensya na po sa madumi naming bintana. Pero ganyan pa kaliwanag sa labas. As in, Kung wala kang kortina na blackout, ang mga bata hindi talaga kaagad matutulog kasi sa sobrang liwanag pa. Mamaya pa yan didilim mga. Luto tayo ng palabok. Pakita ko sa inyo paano ko niluluto yung palabok namin sa bahay namin sa Pampanga. Actually, kinuha ko lang tong recipe na ito sa aking sister-in-law. Shoutout sa aking sister-in-law, Joylyn Munoz. Ba to? Sa kanya ko natutunan actually itong lulutuin kong palabok. Pero, syempre, inano ko na ng konti. Pinalitan ko na ng konti kasi according lang sa kung anong meron dito. Kung nasan ako ngayon. Kaya, yun lang yung mga gagamitin kong recados. So, umpisahan na natin ang palabok. Matagal na nagre-request si Inday ng palabok. So, ngayon ko pa lang talaga siya mapagluluto ng palabok. Kasi nga, last time, dapat pupunta kami sa kanila. Kaya lang nagkasakit si Zoe, etc. Umpisahan na natin ang ating palabok sauce muna pala. Kasi yung mga sahog niya, easy lang naman yung ilagay. Yung toppings ba ng palabok? Ano lang naman ang, toppings ng palabok? Yung giniling, yung itlog, yung onion leaves, chicharon. Yun lang. Pinaka-star talaga ng palabok yung sauce niya, di ba? So, yung sauce lang ang ituturo ko sa inyo. Paano siya gawin. Super duper easy lang. Promise. Super. Ang una kong ginawa ay sa wok pan. Naglagay lang ako ng oil. Tapos, gagamit ako ng annatto seeds. Ayan. Atsuete. Buto ng atsuete. Dati nung bata ako, meron kaming nito, puno. Puno ba? Halaman. Basta maliit lang naman siya eh. Puno or halaman. Hindi ko alam anong category niya. Meron kaming ganyan sa bahay noon. Tapos ang ginagawa namin, pag season na niya. Alam mo kasi kapag pwede nang harvestin itong atsuete, na siya, kulay brown na yung lalagyan niyang parang rambutan na ganon. Brown na. Tapos bubuka ka na yan. So, alam na ni Mama B noon na kukunin na, tinutulungan namin siya noon. Kukunin, tapos bubuksan, tapos kukunin yung seed sa loob nga, nung parang rambutan. And then, ilalagay niya sa, garapon. Usually, kinukuha namin pag gano'n na, brown na, para hindi na namin ibibilad pa. Kasi kailangan talaga dried siya, di ba? Lahat ng gagawin ko, tansya-tansya lang. So, wala akong exact measurements. Maglagay lang ako ng atsuete dito sa oil natin. Kalahati nito siguro. Ilan ba ito? 100 gram ito. So, yung 50 gram nilagay ko. Pinito ko lang sila. Tapos, tatanggalin ko din sa mahinang apoy lang. Hinina ko na siya. Para lang yung oil ko magkulay na red, orange, mamaya.
Para makuha ko na yung desired color ko. Kasama na siya sa oil. Hindi ko na siya ibababad sa hot water para mabilis. Halu-haluin nyo lang sila. Tapos makikita nyo naman kapag nagpula na yung oil. Hala, hindi kita sa ating vlog. Ayan, kapag nagpula na siya na ganyan, pwede nyo nang hanguin yung mga seeds. Kunin lahat. Walang ititira. Pag nakulangan pa kayo sa kulay, doon na lang kayo kuha ng hot water, tapos ulit ng seeds. Pero pwede siguro yung powder. Hindi ko pa na-try yung powder ever. Sa paggawa ng sauce ng palabok. Hala, natapon ko naman. Pasensya na po, napaka-clumsy natin. Hindi pa talaga as in. Kasi mas prefer ko tong natural na color from the seeds. Kasi yung powder, minsan nilalagyan na nila ng cornstarch, ganyan. So, hindi tayo sure. Para sure na lang, hindi ko rin po alam, kasi hindi pa nga ako nakagamit. Kunin na natin ang mga seeds. Na sila. Nag-iba na yung color ng iba, Sabihin, nakuha na natin yung full color ng seeds. Although, mas mahal itong mga seeds talaga, sulit naman yan. Kasi all natural, diba? Oo, mas mahal lang ng konting-konti lang. Hindi naman malaki masyado ang agwat. Nakuha ko na lahat ng mga seeds. Ilipat ko to dito. Ayan na ang ating oil. Ito na lang gamitin ko kasi nalagyan nyo ng atsuete. Now, dyan na tayo manggigisa. Bawang at sibuyas lang. Napakasimple nito guys, as in. Pwede nyo itong gawin sa bahay. Pwede itong pang merienda, pang almusal. Pwede rin itong pang dinner kung gusto ninyo. Hintayin lang natin bumango yung bawang sibuyas natin. Naalala ko bigla. Kanina kasi nanonood ako ng balita. Nakita ko na naman yung Pogo sa Porac, sa Pampanga. Naku po, connected pala siya dun sa Naku, grabe talaga para ako nanonood ng series dyan sa mga Pogo na yan. Kapag every time na nanonood ako ng balita, laging na dyan yung Pogo, kundi yung Pogo, yung agawan ng territory sa may China Sea ba yan? Sa may teritoryo ng Pilipinas. Ayan, yung dalawang yan, laging constant yan sa balita. Laging ganyan. Naku po. Grabe naman ang mga Pogo, no? Ay, sa Porac pa man din siya, sa Pampanga. Malapit yan sa San Fernando kung saan kami nakatira. Okay na ang ating bawang sibuyas. Gawa tayo ng slurry. Cornstarch lang at tubig. Yung hindi malamig, hindi mainit na tubig. Cornstarch ang gagamitin ko kasi hindi siya masyadong titigas. Hindi kagaya kapag gumamit kayo ng flour. Okay. Yan ang ating slurry. Hindi ko rin to alam ang kanyang measurement. So, wag po kayo magtatanong ng measurement. Tansya-tansya lang po itong aking ginagawa. And then, lagyan ng water itong bawang at sibuyas ninyo na ginisa. Yung tubig, depende lang din kung ilang or gaano kadaming sauce ang gusto ninyong gawin. Siguro dagdagan ko pa yung tubig ng konti. O, diba? Napaka-easy lang. Bawang sibuyas, gisa. Lagyan ng tubig. And then, ipaboil lang ninyo yan. Lakasan ng konti ang inyong apoy. I-boil lang natin. So far, okay pa ang color niya. Makulay pa rin siya. Once nag-boil na, ilagay na ang inyong shrimp powder. Ayan, or shrimp cube, kung meron kayo niyan. Tansya lang din. Hindi ko rin alam.
Hindi ko din i-measure kung ilan. So, lagay-lagay lang ako. Tapos, maglalagay ako ng cube din. Dapat, pork cube. Dyan sa atin mayroong pork cube eh. Dito walang pork cube. Lagi lang beef, chicken, o kaya vegetable cube. Ayan lang. Shrimp. Or kung gusto ninyo, pork cube lang. Okay lang din. Yung kasi, shrimp powder or shrimp cube, pampadagdag din ng lasa. Kaya nilalagyan ko. Pero konti lang, di naman ganun kadami. And then, pag natunaw na yun, halu-haluin lang para mag-mix lahat. Nangungulay na siya, oh. Nagmumukha na siyang sauce. Boiling. Then, ilagay lang ang inyong slurry. Kayo na bahala, guys, gaano karami kasi kayo din magtatansya kung gaano kalapot nyo gusto, gaano ka labnaw nyo gusto. Basta make sure na dire-diretso ang paghahalo ninyo para hindi maglalasa yung cornstarch. Pwede rin ng harina kung gusto niyo ng harina. Harina pala. Ayan, parang kulang pa ang consistency na gusto ko. Haluin pa natin. And then, i-boil siya ulit and then tikman. Pag natikman na, kung okay na, wala nang ilalagay na kahit pero kapag nakulangan pa kayo, salt and pepper, ganyan, pwede yung lagyan. Tikiman time na. Parang hindi pa siya lapot. Ayan, lapot na siya. Meron na tayong sauce ng palabok. Tikman ko muna, guys. May kulang pang konti. Paminta. Paminta na lang at okay na to. Once na boil na, nalagyan nyo ng paminta, okay na yan. Yan na yung sauce nyo ng palabok. Yun na. Tapos na. Ganun lang siya kasimple, di ba? Super simple. And then, ko lang yan yung noodles. Bukas ko na yung lutuin. Yung noodles, dun na lang kila Inday. Para hindi masyadong sagi yung noodles. Tapos yung mga ilalagay na toppings, lang naman yun, yung giniling na ginisa, itlog, yung sinabi ko nga kanina, chicharon. Mabilis lang naman yun, chop-chop lang. Ayun na ang sauce ng palabok, guys. Super simple. So, kung ako sa inyo, gayahin nyo na to. At, magluto na kayo ng palabok para sa whole family. Lagyan ko lang to ng paminta and then okay na. And that's the end of this video na, guys. Thank you all so much for supporting us, for watching our vlogs, and for your continuous love and support. See you all next time, guys. We love you all.